What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa General Science. Narito na nga tayo sa quarter 4 at ang ating lesson number 1 is about Earth versus the rest. What makes our planet alive? Sa quarter na ito, ang focus na natin ay Earth and Space Science. Sa lesson na ito, paghahambingin natin ang Earth at iba pang planeta sa solar system upang maunawaan kung bakit ang Earth lamang ang kilalang planetang may buhay. Tatalakayin natin ang mga katangiang sumusuporta sa buhay at kung bakit mahalagang pangalagaan ang ating planeta. Ang lesson na ito ay matagal nang na-introduce sa inyo nung kayo ay elementary. Kaya dito natin malalaman kung nandyan pa ba ang stock knowledge ninyo sa pinag-aralan ninyo sa Earth's and neighboring planets nung kayo ay grade 6. Sa pagtatapos ng lesson na ito, inaasahang maiintindihan ninyo kung bakit espesyal ang Earth, paano nito sinusuportaan ng buhay, at kung bakit mahalagang alagaan natin ito. Magsagawa muna tayo ng paunang activity. If life is possible on Earth, why not on other planets? Kung kaya suportahan ng Earth ang buhay, bakit hindi rin sa Mars, sa Venus o sa Jupiter? Ano ang mayroon sa Earth na wala sa kanila? Ito ang tanong na gagabay sa ating pag-aaral ngayon. What does life need? Bago natin ikumpara ang mga planeta, alamin muna natin kung ano ang kailangan ng buhay. Kailangan ito ng tubig, enerhiya, proteksyon at isang matatag na kapaligiran upang mabuhay at magpatuloy. Bakit kaya ang mga ito ang mahalagang salik upang masabi natin ang isang planeta ay habitable, katulad ng ating Earth? Let's now proceed to our discussion. What makes Earth support life? Ang Earth ay may lahat ng pangunahing sakap para sa buhay. May tubig sa anyong likido, tamang temperatura, may hangin na may oxygen, proteksyon mula sa magnetic field, sapat na gravity, at tuloy-tuloy na nutrient cycles. Ngayon, isa-isahin natin ang mga planeta sa solar system. Ano nga ba ang mga katangian nila at bakit hindi sila suitable for life? Ito ay quick review lamang ng mga napag-aralan ninyo sa mga previous grade levels and also sa mga nababasa nyo rin online patungkol sa mga characteristics ng mga planets inside our solar system. May iba't ibang uri ng planeta sa ating solar system. Meron tayong mga terrestrial planets o mga batuhan, may lupa, at may mga higanteng planeta na made of gas or ice. Ngunit iisa lang ang planetang may buhay, ang Earth. First, we have Mercury. Ang Mercury ay ang pinakamalapit sa araw. It is a terrestrial planet and is part of the innermost planet. Wala itong sapat na atmosphere, kaya sobrang init sa araw at sobrang lamig sa gabi. Kaya hindi ito angkop sa pagkakaroon ng mga buhay. Venus. Ang Venus ay tinatawag na Earth's twin sa laki. Ngunit sobrang kapal ng atmosphere na nagpapainit ng planeta. Kaya hindi niya kayang suportahan ng buhay. It has a thick layer of carbon dioxide in its clouds and it is a runaway greenhouse effect. Actually, Venus is much hotter than Mercury kasi nga natatrap yung init dito kumpara sa Mercury. Then we have Earth. Earth is the only planet na may lahat ng tamang kondisyon para sa buhay, kaya tayo naririto ngayon. Mamaya, isa-isahin natin ang mga factors kung bakit Earth lang ang may tamang kondisyon. It has oxygen, magnetic field, and moderate climate. Mars. Ang Mars ay maaaring nagkaroon ng tubig noon base sa mga ebidensyang naakalap ng mga scientists mula rin sa mga pinapadala nilang mga rover cameras or robots sa surface ng Mars. Ngunit sa kasalukuyan, masyado itong malamig at kulang sa atmosphere para suportahan ang buhay. Jupiter, ang largest planet in our solar system, isang higanting gas. Wala itong solid surface kung saan maaaring tumira ang buhay. It has the strongest gravity in our
solar system. And aside from that, pinoprotektahan din tayo nito sa mga posibleng asteroids or meteors na tumama sa Earth. And then we have Saturn, known for its famous rings. Katulad ng Jupiter, ang Saturn ay walang solid ground at hindi kayang suportahan ng buhay. Then Uranus, ang kakaiba sa Uranus ay it spins sideways. Ang Uranus ay sobrang lamig at hindi angkop sa buhay. Its surface is gaseous and icy. Lastly, ang Neptune, it is an ice giant and the last of the 8 major planets in our solar system. Ang Neptune ay ang pinakamalayong planeta at may matinding hangin at lamig. Hindi ito pwedeng panirahan ng buhay. Now, matapos nating balikan ang mga major characteristics ng planet sa ating solar system, isang quick recap lamang iyon, dumako na tayo sa main lesson natin, which are the factors that make a planet habitable. The first factor that is needed to be considered to inspect or check if the planet is habitable is the temperature. Temperature influences how quickly atoms and molecules move. Too little of the temperature or too low temperature can also cause the freezing of water, making liquid water unavailable. And at the same time, too much or high temperature can cause the quick evaporation of water. The right amount of temperature seems to be limited to a temperature range of -15 degrees Celsius to 115 degrees Celsius. In this temperature range, liquid water can still exist and organisms might be able to exist as well. So, in our solar system, Earth is the only planet with this temperature range. Another factor that makes a planet habitable is the energy source. Organisms use light or chemical energy to run their life processes. With a steady input of either light or chemical energy, cells can run the chemical reactions necessary for life. Ang buhay ay nangangailangan ng energy. Sa Earth, sapat ang liwanag ng araw. Hindi kulang, hindi sobra, kaya posible ang photosynthesis at tamang klima. Ang life ay nangangailangan ng energy at karamihan dito ay nagsisimula sa ating sun. Ang Earth ay nasa tinatawag na Goldilocks zone sa solar system. Yun yung lugar na hindi masyadong mainit or malapit sa araw at hindi rin masyadong malamig or hindi masyadong malayo sa araw. Kaya sapat ang init para manatiling liquid ang ating tubig at hindi mag-evaporate. Kung masyadong malayo ang planeta katulad ng Neptune, nagyayelo na ang tubig. When there is too little sunlight or too few of the chemicals that can provide energy to cells such as iron or sulfur, the organisms will die. Kung masyadong malapit naman tulad ng sa Venus, nagiging sobrang init at nag-evaporate ang tubig. Sa Earth, sakto lang kaya posible ang buhay. Light energy is also a problem if it makes a planet too hot or if there are too many harmful rays such as ultraviolet. While too many energy-rich chemical is not a problem. Another factor that is considered as a factor that makes a planet habitable is the protective bubble or what we call the magnetic field. Pinoprotektahan tayo ng magnetic field mula sa paminsalang radiation mula sa araw at sa ating cosmic radiation. Kung wala ito, maaaring mawala ang atmosphere at tubig gaya ng nangyari sa Mars. Ang magnetic field ng Earth ay parang isang invisible shield na pumoprotekta sa atin laban sa paminsalang radiation mula nga sa mga solar wind ng araw. Kung wala ito, unti-unting mawawala ang atmosphere at tubig. Kung walang proteksyon, hindi makakaligtas ang buhay dahil masisira ang DNA ng mga organisms. Sa Earth, sapat at matatag ang magnetic field kaya ligtas ang ating buhay. Aside from that, too much of the magnetic field, strong magnetic storm will happen. Kapag naman sobra-sobra yung magnetic field, it can disrupt technology. Next factor is the atmosphere. Atmosphere traps heat
shields the surface from harmful radiation, and provides chemicals needed for life such as nitrogen and carbon dioxide. Ang atmosphere ng Earth ay parang kumot. Pinapanatili nito ang init, nagbibigay ng oxygen at pinoprotektahan tayo. Ang atmosphere ng Earth ay hindi lang basta hangin. Ito rin ay nagre-regulate ng temperatura, nagbibigay ng oxygen para sa paghinga, at humahawak ng water vapor para sa ulan. Kung masyadong manipis ang atmosphere tulad ng sa Mercury, walang proteksyon at sobrang lamig o init. Small planets and moons have sufficient gravity to hold an atmosphere. The gas molecules escape to space, leaving the planet or moon without an insulating blanket or protective shield katulad nga ng sa ating buwan. Kung masyadong makapal tulad ng sa Venus, naiipon naman ang init at nagiging sobrang init ang buong planeta. Sa Earth, balanse ang atmosphere, perpekto para sa life. Venus' atmosphere is actually 100 times thicker than Earth's. It is made of almost entirely greenhouse gases, making the surface too hot for life. The 4 giant planets are completely made of gas. Of the solid planets and moons, only Earth, Venus, and Titan have significant atmosphere. Mars' atmosphere is about 1/100 of that Earth, too small for significant insulation or shielding. Earth's atmosphere is about 100 miles thick. It keeps the surface warm and protects it from radiation and small to medium-sized meteorites. Gravity or gravitational guardian. Ang gravity ay humahawak sa ating hangin at tubig. Kung kulang, mawawala ang atmosphere. Kung sobra, magiging mapanganib ang pressure. Ang gravity ang humahawak sa atmosphere at tubig ng planeta. Kung kulang gravity, mawawala ang hangin at tubig sa kalawakan, tulad ng nangyari sa Mars. Kung sobra naman ang gravity, magiging sobrang taas ng pressure at mapanganib para sa buhay tulad sa Jupiter. Sa Earth, sapat ang gravity para pamanatili ang kailangan ng buhay nang hindi nagiging mapanganib. And also, we have light energy. Ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng enerhiya sa mga halaman na siyang base ng ating food chain. Ang liwanag ng araw ay mahalaga para sa photosynthesis, ang proseso kung saan ang mga halaman ay gumagawa ng pagkain at oxygen. Kung ulang ang sunlight, walang halaman, at kung walang halaman, walang hayop at walang tao. Kung sobra naman, maaaring masira ang mga organismo. Sa Earth, sapat at balanse ang liwanag para suportahan ang buong food chain. And lastly, we have nutrients. Nutrients are used to build and maintain an organism's body. May natural cycles ang Earth para sa nutrients, carbon, nitrogen, and water cycles na nagpapanatili ng buhay. Ang buhay na ang ilang na nutrients tulad ng carbon, nitrogen, at water. Sa Earth, may natural cycles na nagre-recycle ng mga elementong ito, kaya tuloy-tuloy ang buhay. Kung kulang ang nutrients, hindi lalago ang life. Without chemicals to make proteins and carbohydrates, organisms cannot grow. Planet without system to deliver nutrients to its organism, for example, a water cycle or volcanic activity, cannot support life. Also, when nutrients are spread so thin that they are hard to obtain, such as on a gas planet, life cannot exist. Kung sobra naman, nagiging toxic ang kapaligiran. Too many nutrients are not a problem. However, too active a circulation system, such as constant volcanism on Jupiter's moon Io, or the churning atmospheres of the gas planets, interferes with an organism's ability to get enough nutrients. Sa Earth, balanse ang nutrient cycle kaya posible ang masalimuot at matagal na buhay. Earth has a water cycle, an atmosphere, and volcanoes to circulate nutrients. Venus, Titan, Io, and Mars have nutrients and ways to circulate them to organisms. Any planet or moon with subsurface water or molten rock can circulate and replenish nutrients for organisms. Kung ikukumpara ang Earth sa iba pang planeta, makikita natin na ito lamang ang may kumpletong kombinasyon ng lahat ng life-supporting factors. Hindi stable, sinamarize natin kung ano nga ba ang mga characteristics ng mga planets at bakit hindi sila pwedeng matirahan kumpara sa Earth.
Now, let's proceed to the activities and assessment part. Sa puntong ito, susubukan nating sagutin ang ilang tanong upang masuri ang inyong pag-unawa sa ating lesson. Now, let's try this cosmic detectives. So, you will be asked to imagine yourselves in an interstellar voyage. Your spaceship suffers mechanical problems and it will be forced to land. Fortunately, for example, you are passing through the Yanib system, which is composed of a sun-like star surrounded by 7 planets, some of which have moons. The profiles of planets and moons of the Yanib system are listed on this table. Students are to decide the best place to land their ship. Ask students to write down on a piece of paper their choice of planet, and the reason for their choice should also be written down. Reasons why they did not choose the other planet should also be included. Now let's answer this assessment. Number 1. Why is Earth considered the only known habitable planet? A. It is the largest planet. B. It is the closest to the Sun. C. It has the right balance of life supporting factors. Or D. It has the most moons. Of course, letter C. 2. Why is Venus hotter than Mercury even though Mercury is closer to the Sun? B. Venus has a thicker atmosphere that traps heat. 3. Which factors help protect Earth from harmful solar radiation? C. Magnetic field. 4. Which planet may have supported life in the past based on evidence of water? C. Mars. 5. Which condition would make a planet uninhabitable even if it has water? B. Stable temperature. Now, let's have a scenario-based assessment. Scenario 1. Scientists discover a planet with liquid water but no atmosphere. Is this planet likely habitable? Why or what not? No, because without an atmosphere, there is no protection, no temperature regulation, and no oxygen. 2. A planet has a thick atmosphere that traps heat, causing extreme temperature. Which planet in our solar system is similar and what is the result? Venus, runaway greenhouse effect make it too hot for life. 3. A planet is far from its star and receives very little energy. What will likely happen to water in this planet? Water would freeze, preventing life. Now, let's connect this lesson to appreciation and stewardship. Dahil tanging Earth lamang ang kilalang may buhay, responsibilidad natin itong pangalagaan. Ang kalikasan ay hindi lamang tahanan, ito ay may buhay, at ang buhay na ayon ay tayo. Now, answer this as your assignment. Terraforming Mars. Can man alter Mars' environment to make it more suitable for human habitation? How? Now, let's make and answer this reflection. Isipin ninyo, ano ang gagawin mo upang mapanatiling buhay ang planetang ito para sa susunod na henerasyon? For the final thought about this lesson, as of today, there is no planet B. Wala tayong ibang matitirhan. Ang Earth lamang ang tahanan natin, kaya alagaan natin ito. Ang science ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa mundo. Ito ay tungkol sa pagpoprotekta nito. Naway maging inspirasyon ang lesson na ito upang maging mas responsable tayo bilang tagapangalaga ng ating planeta. Maraming salamat sa bumuo ng development team kung saan ibinase ang ilang bahagi ng lesson na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.